Kamusta po muli mga katambay, mga kababayan? Kamusta po muli? Si Kamalong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat saan masulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga katabay. Nito pong kanina lang po. Kanina lang po, dumating na po sa Doha, Qatar ang ating Vice President at pinagkaguluhan po ng ating mga kababayan. Isang damukal, napakarami po na talagang tuwan-tuwa at masayang-masaya po na makakahalubilo po nila ang ating Vice President Sara Duterte. Tingnan po natin at panuorin po natin dito po sa kaganapan po sa Doha, Qatar, mga kababayan. Ito po yung upload ng ating mga makabayan vlogger. Atras po. Pull mo ko. Iyan mo ko. Atras po. Atras, please. Atras, please. Atras po. Atras. Ma'am, ayo, ma'am. Ingat po sa ayo po. Atras po. Ma'am, love you po. Huwag kong sumigaw po. Atras, please. Please. Atras po. Ma'am, atras lang po kayo para bilis. Atras po. Ma'am, atras po. Yan ang BP namin. Ito yung pinakamagaling sa lahat. The next president. Hawak lang ako, sir. Sorry ah. Hawak lang ako. Ate, may bantay na. Hawak lang ako. Hawak lang ako.
VP namin. Ito yung pinakamagaling. Grabe, no? Organic na organic, mga tambay, ano? Organic na organic. Talagang nakita nyo po yung pagmamahal ng ating mga kababayan sa Qatar, sa Doha, Qatar. Mga OFW nating kababayan. Talagang hindi po matatawaran at hindi mga bayaran. Hindi po ito mga binabayaran at walang mga talagang kasama talagang makikita mo mga mainstream media na nakahalubilo. Di ba? Nakita mo yung tunay na leader, organic ang kanyang mga supporters, hindi mga bayaran. Di po ba? Hindi mga epal. Meron lang po tayo nakitang isa na Dugong Marcos, mga tamay, na handong po. Talagang dikit na dikit po kay BP Sara yung ating po ng ading ng presidente na may issue po ng pulburon. Lagi po nakadikit at talagang nagpapabango na husto, mga tamay. Mukha yatang ang Amy Marcos yata, ang Senadora Amy Marcos ay mukha yatang gusto yatang tumaas pa ang posisyon sa pagiging senador, hindi kaya? Kaya po dikit ng dikit sa Vice President. Dahil alam naman po natin ang Senador Amy Marcos ang una o isa sa dahilan. Kaya po tayo nabudol at nagkaganito ang ating bansa. Di ba? At siya na rin mismo aminado na ang kanyang kapatid ay parang puppet na lang. Dahil siya mismo nagpatotoo na ang nagpapatakbo na ng bansa ay ang Marcos, ang Romualdez at ang Araneta daw. Di ba? Kaya nakakagulat at talagang wag naman sana masundan. Okay lang na siya ang senador, pero kung tataas pa, mga kababayan, di ba? Kung tataas pa magiging vice president o pangulo ng Pilipinas, nako po, patawarin. Okay na 'yon. Naranasan na po natin ang isang Marcos na magulang at ang Marcos na anak. Tama na po 'yon. Okay na po 'yon. Masyado na pong sobra, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, alam naman po natin ang ating Vice President ay magdiriwang po ng kanyang kaarawan, di po ba? Nito pong malapit na po, itong May 31 po ang kaarawan po ng ating Vice President. At ito pong kanyang kaarawan ay talagang magdadaos po ito sa buong mundo. Nabanggit na po ng Vice President ang talagang magkakaroon po ng malawakang protesta ang mga Pilipino sa buong mundo. Panawagan lalong-lalo sa ginawa sa kanyang tatay. Di ba? Kung paano po talagang gipitin at puwersahang kidnapin ng pamahalaan na hindi nakakakuha ng due process sa ating bansa. Di po ba, mga tambay? Kaya po nakakalungkot lang po, mga tambay, nangyari po ito sa ating bansa. Siyempre po, nangyari ito, lahat na ito dahil nga po kagagawan po ito ng nagkaroon tayo ng Pangulo na may issue po ng pulburon. Nakita naman po natin kung ano ang talagang nangyari at siyempre po yung sobra nilang kagahaman, kaswapangan, kagreedy sa kapangyarihan itong pamilya na ito, di umano, yung Romualdez, Marcos at siyempre po yung Araneta, mga tambay. Kaya po nakakalungkot lang po. Nakakalungkot dahil nga po ang dating Pangulong Duterte napakaganda ng ginawang paglilingkod sa atin. Talagang hindi mo matatawaran. Pero sa kabila no, nagkaroon tayo ng presidente na ganyang klase. Hindi pa marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi pa marunong tumanaw ng utang na loob. Mga kababayan, ibang klase yan. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang klase na Pangulo, mga tambay, ibang klase. Pero sa isang banda, mga tambay, nahayag po ang talagang mga pagkatao nila sa mga Pilipino. Sa atin, itong pamilya ng Romualdez, Marcos at Araneta, talagang lalo silang nabuyangyang. Di po ba? Yung sinasabing history, yung history na magagaling, mga tambay, magagaling pala saan? Magagaling pala saan? Magagaling di umano sa ginto? Sa pera. Diyan po yata sila magagaling sa ginto, sa pera. At napakarami po yatang ilgatin at mga tagong yaman, mga money laundering yata. May mga issue sa labas ng bansa yan .
Pero dito po mga tambay, naisingit lang natin yan. Kaya lang naman natin naisingit yan dahil kagagawa nila yan eh. Kagagawan po nila kaya po nagkaganito ang ating bansa. Hindi naman po magkakaganito ito itong ating bansa. Ang bansa natin ay patungo na sana sa pag-unlad. Inunahan dun naumpisahan na yung magandang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Tapos yung problema natin sa krimen, sa korupsyon, tapos yung mga oligarko na naghahari sa atin ay nabalda na, nagbabayad na ng tamang buwis, ang makakaliwang grupo at ang mga addictus na bawasan na. Di po ba? Tuloy-tuloy na eh. Kaya nga lang, minalas tayo, nagkaroon tayo ng presidente na may issue rin po pala ng pulburon. At talagang gahaman pala yata sa kapangyarihan at sa pera at sa ginto. Napakaraming issue ng korupsyon, mga kababayan. At ito pong kaarawan ng Vice President, talagang makikiisa po tayo rito. Tayo pong mga matitinong mamamayan at nag-iisip ng tama at nakakita ng tamang mga lingkod bayan at tamang naglilingkod sa ating bayan at may pagmamahal sa ating bansa, may pagmamahal sa Pilipino, lalo-lalo sa mahirap. Tayo po itong makakaisa rito sa panawagan ng Vice President sa kanyang kaarawan. Isineset up na po talaga nila ito. Di po ba nung huling pahayag ng Vice President ay inaasikaso na po ang mga permit na gagamitin po sa buong mundo ng mga kababayan natin para po sa kaarawan niya ay pag-iisa-isahin na po ito. Sabay-sabay na po ito na talagang ipakikita sa buong mundo yung suporta natin sa dating Pangulong Duterte kung paano siya ginipit ng sarili niyang gobyerno o sarili niyang bansa na yung gobyernong pinagtrabahuhan niya ng mahigit na ilang dekada. Magmula siya ay naging mayor. How many years siya naglingkod sa ating bansa bilang lingkod bayan? Pero ganyan lang po isinukli ng isang presidente na walang utang na loob, mga kababayan. Ibang klase. Samantalang ipaglilingkod niya ay hindi matatawaran lalong-lalo sa ating bansa. Grabe, alam naman po natin yun kung tayo totoong nag-iisip ng tama. Ang hindi lang naman po makaagusto sa ginawa ng dating Pangulong Duterte, siyempre po yung mga naapektuhan. Unang-una na po ang makakaliwang grupo, mga korap na politiko, mga narco-politics, mga oligarko. Di po ba? At mga ganid at gahaman at greedy sa kapangyarihan. Yan. Hindi po yan magugustuhan. At syempre po, mga nahandyan pa yung mga kawatan. Di po ba? At napakarami pang iba hindi maagusto. Pero po yung normal at tayo mga Pilipino na tayo hindi gumagawa ng masama at tayo ay maayos na namumuhay sa ating bansa, ay magugustuhan talaga natin ang pagpapatakbo ng isang Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa. Naging mapayapa tayo ng 6 na taon. Hindi tayo natakot sa mga kriminal. Bagkus sila ang takot, mga addictus, sila ang takot. Takot sila sa gobyerno. Ngayon, baliktad. Tayo na naman ang takot ngayon sa kanila. Dahil suportado pa sila yata ng gobyerno natin ngayon. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya ito po mga tambay, ang pagdiriwang po ng kaarawan ng Vice President ay ito pong May 31. At ito po ay bata pa po ang ating Vice President. Ito po ay 47 lang. 47 lang ang ating Vice President dahil pinanganak po siya ng 1978. Batang-bata pa ang ating Vice President. Kaya po kung siya po ay magiging presidente, siya po ang pinakabatang presidente po ng ating bansa, mga kababayan. Pinakabata po. At sa edad na 50 anyos, kung 3 taon, o mas maaga pa sa 3 taon na siya ay maging presidente, ay wala pa siyang 50 years old, ay presidente na po siya, mga katambay. Kaya nakita niyo po mga kababayan, yung nangyayari sa ating bansa, katulad po nito, makikita mo talaga yung tunay na leader. Nangyayari po ba ito sa administrasyon ngayon? Bagsak na bagsak po sila kinasusuklaman sila ng majority ng Pilipino, lalo-lalo na po sa Mindanao at Bisaya. Grabe po kung paano po yan ang ibang klase po ang sama ng loob, lalo-lalo na ang ating mga kababayan sa Mindanao. Dito po sa administrasyon na ito. Hindi lang naman po mga katambay, hindi lang naman po Mindanao. Halos sa kasulok-sulukan ng ating bansa ay meron talagang
na masama o talagang masama ang kalooban ng mga Pilipino. Tayo po, masama ang kalooban natin sa ginawa sa dating Pangulong Duterte na hindi man lang nakakuha ng tamang proseso ng batas. Samantalang siya isang prosecutor, isa siyang huwes, isang abogado, isang dating Pangulong Duterte. Samantalang ang nagpatapon sa kanya, undergraduate pa. Ibang klase, unbelievable. Di mo ba? Na hindi marunong maging Pangulo ayon sa Vice President at itinatawag na weak leader at may bisyo pang pulburon. Kaya ito po, makikita po ngayon, lalo pong malalagay sa kahihiyan. Makapal na lang po ang muka ng binagoong Pilipinas. Yung kinamumuhian ka na ng 80% o 70% ng mga Pilipino ay kinamumuhian ka na, pero kapit-tuko ka pa rin sa posisyon. Kapit-tuko ka pa. Siyempre, nahandyan yung sinasabi ni Vice President pagiging greedy, gahaman, sakim, ayaw nang mawala sa kanila nung makabalik sila sa kapangyarihan. Kaya lahat kaya nila lunukin. Kasi nga may pera, may power, may pulburon ayon sa Vice President. Kaya hindi na po aalis yan. Hanggat maaari, talagang pipilitin po talaga nila. Kaya nga pilit na ini-impeach yan dahil ayaw na nilang mawala sa kapangyarihan Ganyan po sila kasakim, kagahaman, ka-greedy sa power na bumalik o nakabalik sa kanila sa tulong ng mga Duterte, sa tulong ng Vice President. Kaya sila nakabalik. Di po ba mga kabayan? Kaya dito po, mahayag po sila lalo sa buong mundo. Yung makikita nila yung galit, yung sama ng loob, yung protesta ng mga Pilipino sa ginawa ng isang presidente na may issue ng pulburon, mga kababayan. Kaya makiisa po tayo, mga kababayan, at talagang yan sa Doha pa lang yan, sa Qatar pa lang yan, mga tambay. Halos buong mundo, buong mundo o buong bansa, mga tambay, may Pilipino. Biruin mo yan. Pera pa yung ating bansa. Marami pang magdiriwang sa May 31 sa ating bansa at makikiisa tayong lahat. Kasama ang ating bansa, makikiisa para po ipahayag natin ang talagang sama ng loob natin, pagiging dismayado natin sa ating pamahalaan, sa pagiging traidor, hudas ng ating pamahalaan sa dating Pangulong Duterte at siyempre sa ating soberenya, mga kabayan. Makiisa po tayo at siyempre po, bumabati rin po ang inyong lingkod ng advance happy birthday po sa ating Vice President itong darating na May 31. Naway maingatan po kayo sa inyo pong mga paglalakbay, siyempre po. Siyempre, more birthdays to come siyempre. At siyempre po yung pag-iingat. Maingatan nawa po kayo, Vice President. At napaka-importante po niyan. At kailangan pa po kayo ng bansang Pilipinas. Lalong-lalo po ngayon, kayo mismo ang nagsabi sa amin na ang ating bansa ay nasa basurahan na. Nasa basurahan na. Kasi nagkaroon po ng presidente na hindi marunong maging presidente at iba ang nagpapatakbo ng bansa ayon sa Senadora Amy Marcos na sumasawsaw po sa popularidad ng isang vice president. Mukhang may plano po yata, mga kabayan. Ang nagpapatakbo, ulitin natin, isang Romualdez at isang Araneta ayon sa Senadora. At kasama rin po dyan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay, mga tamay. Kaya po magkikita-kita po sila ron, ang nanay ng BP Sara at syempre po sila sa ang dating Pangulong Duterte sa kaarawan po ng Vice President sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, mga kabayan. Ayan po mga tambay, napakaganda pong pangyayari. Kahit po tayo malungkot, pero ang mga Pilipino ay nagkakaisa at sumasama po sa dalamhati na nararanasan po ng dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte. Na yan po ang wala sa mga Marcos, yan po ang wala sa mga Romualdez at yan po ang wala sa mga Araneta. Yung pagmamahal ng taong bayan, wala sa kanila yan. Ang meron lang sa kanila, yung mga tagong yaman yata. Yan, marami sila niyan, marami silang ginto. Mga tambay, marami silang issue ng korupsyon. Yan, marami sila niyan. Pero yung suporta ng taong bayan, wala sila. Limitado lang. Yung mga nakikinabang lang sa kanila. Karamihan pa yung mga balimbing. Karamihan pa yung mga sip-sip. Balimbing. Pag wala nang masisip-sip sa'yo, iiwanan ka na. Yan ang karamihan pong supporters ng pamilya Marcos, Romualdez at ito pong Araneta. Yan karamihan po ng klase ng tao na ganyan ang karamihan pong nasa kanila. Pero po yung matitino, karamihan po ng matino, majority ng matinong Pilipino ay nasa Duterte ang suporta, mga tambay. Dahil alam po ng matinong tao kung sino ang tunay
na lingkod bayan, mga kababayan. Kaya nakita po natin, no? Grabe, no? Parang daig pa celebrity ng Vice President. Pinagkakaguluhan. Never nangyayari sa presidente yan. Nangyari lang yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ganun din, kagrabe. Pagka yan ay nagpupunta, lalo-lalo mga OFW ang pinupuntahan ng dating Pangulong Duterte. Talagang daig niya pa ang isang rockstar, mga tambay, celebrity, pinagkakaguluhan. Ganyan po ang tunay na lingkod bayan. Kaya nga po, hindi mo na kailangan mangampanya at hindi mo na kailangan maglalagay ng mga tarpaulin. Mga kabayan, siguradong mananalo, wag lang dadayain. Pagka po ang COMELEC ay katulad po nitong 2025, ang COMELEC, ayan po, delikado tayo riyan. Pagka ganyan na naman ang COMELEC sa 2028, mga kabayan, at sila na naman ang magpapatakbo. Kaya lang, hindi naman papayag ang mga Pilipino sa ganyang style. Baka malaking gulo na yan, mga kabayan, pagka dinaya nila ang Vice President. Ibang klase na po yan. Yan po mga tambay, ang update po. Ang update po sa atin ng ating mga kababayan sa Doha, Qatar. Yan po yung update nila sa atin. Pinakita po ang pagdating ng ating Vice President na pinagkakaguluhan. Siyempre po, makikipagkamustahan po ang ating Vice President doon at dadalawin din po niya yung mga kababayan natin na nakulong dahil puro sa, di po ba nagkaroon po ng ano po tayo nung kaarawan ni dating Pangulong Duterte, di po ba? At tayo po yung nagkaisa at meron po tayong panawagan na zero remittance, di po ba? At meron po tayong mga kababayan na nakulong, ay kakausapin din po at dadalawin ng Vice President dyan po sa Qatar. Mabuhay po kayo, Vice President. Ang Pilipino po ang inyo pong kasakasama at siyempre po ang mga Pilipino, kami mga Pilipino ay siyempre po ay nagdarasal at dumadalangin ng inyo pong mapayapang biyahe at pag-iingat po sa inyo pong buong pamilya. Maraming salamat po sa ating pong tagapanood at tagapakinig. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa ating po mga subscribers at syempre po sa mga biyaya na inyong pinagkakaloob sa inyo pong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Bali, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills, Bubbles 5697, Rosalina RK AAR Team 888. Thank you po mga kababayan sa mga biyayang pinagkakaloob. Ingatan nawa po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga tambay, wag po natin na kalimutan na isama po sa dasal at panalangin natin na maingatan po at makauwi po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Tayo rin po mga tambay, ingat-ingat po. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.